Rufa May Quinto may warrant of arrest. Pinaaresto na rin ng korte ang aktres na si Rufa May Quinto hinggil sa pagkakasangkot sa investment scam sa isang beauty clinic na kinasasangkutan din ng dating aktres at misis ni parokyan ni Edgar vocalist Chito Miranda na si Neri Naig Miranda. Batay sa record ng pulisya, kinasuhan umano si Quinto ng mga investors ng Dermacare Beauty Clinic bilang endorser sa Pasay Regional Trial Court. Nakita sa e-warrant na nasa 4 ang warrant of arrest ng aktres na posibleng isilbi anumang araw mula ngayon. Una nang sinabi ni Chito na hindi sila nakatanggap ng anumang notification mula sa korte na may kasong isinampa laban sa kanyang misis at aminadong nabigla sa pag-aresto dito. Hiniling na rin ng kampo ni Chito sa korte ang pagbasura ng kaso dahil endorser lamang si Neri at walang kinalaman sa takbo ng negosyo o pangongolekta ng pera. Ilang araw bago ang paglabas ng resolusyon mula sa Securities and Exchange Commission na nagsasaad na hindi pinapayagan ang Dermacare na kumuha ng mga investor, naglabas na ng pahayag si Neri Miranda sa pamamagitan ng Facebook post na hindi na siya affiliated sa nasabing beauty clinic. Gayunpaman, sa paliwanag ni Security and Exchange Commission, Director Philworth Catalino Flores III, nakipag-ugnayan umano ang celebrity entrepreneur sa mga investor ng Bianiscare na siyang kumpanyang iniimbestigahan. Samantala, umugong din ang balita na maging ang pambansang kamauman ni Pacman Pacquiao ay may warrant of arrest dahil franchise at brand ambassador noong 2022 ng Dermacare. Subalit wala namang nakikita pang warrant of arrest laban kay Manny Pacquiao. Nagsalita na rin ang talent manager ni Rufa May na si Boy Abunda na nakatanggap ng mga warrant of arrest ang komedyante, kaugnay umano sa investment scam ng isang beauty clinic na kanyang ine-endorso. Sa show ng Fast Talk with Boy Abunda, kahapon Lunes December 2, hindi napigilang magsalita ng King of Talk hinggil sa pagkakadamay ng pangalan ng kanyang alaga. Ani Boy, I am alarmed as a member of this industry and as a manager. Para bang gusto kong balikan lahat ng kontrata. Ang endorser ba ay salesman? Pag sinabi ko pong bumili ho kayo ng donuts na ito, ano ba ang aking responsibilidad? Sa aking pagkakaunawa bilang manager, ang nagwawaran po sa publiko na ang produkto ay maganda, ay matino ang serbisyo ay ang may-ari ng kumpanya. Dagdag niya, ang endorser ay maniniwala lamang doon sa sinasabi ng may-ari. Ayon sa batikang TV host at talent manager, wake-up call ito para sa mga kapwa niyang talent manager at sa mga artista na usisahing mabuti ang mga nakalahad sa kontrata na pagkakasunduan nila at mga kumpanya. Patuloy ng King of Talk, it's a very complicated case pero palaisipan po ito. I think the industry as a whole, we should be studying our contracts more at kaninong responsibilidad ba ito. Diin pa niya, naghikayat ako bumili ka ng bahay, naghikayat akong bumili ka ng kondo. Saan nag-uumpisa at nagtatapos ang responsibilidad? Do I own the company? Am I liable kung, halimbawa, hindi masyadong kagandahan, but I have so many questions? I know that the case is in court. Ang nasabing investment scam din ang nagdawit sa aktres at businesswoman na si Neri Naig na inaresto sa Pasay City para sa paglabag sa Section 8 ng Republic Act No. 8799 na kilala rin bilang Securities Regulation Code. Dugtong ni Boy, isa pang point of interest kung paano kaya nakakonekta itong sila Neri, itong si Rufa May doon sa kaso ng piskalya. It's really interesting na dapat marami tayong matutunan bilang members of the industry, lalo ang mga artist at mga manager, but that's for another episode. Ito po yung aking nararamdaman kaya hindi ko po napigilan na hindi magsalita. Samantala, nilinaw naman ng King of Talk na ang talent lang niya si Rufa May ang kinukumpirma niyang may warrant of arrest.